today is Thursday, Webes. So, wala kaming salandra ngayon guys. So, ang gagawin ko, mamimili tayo ng white onion. Ayan o. So, iuwi ko guys ito ng Coron. Ayan. Lilinisin natin para maano natin guys. Maipacking natin ng maayos. At ipapadala ko sa Coron pag may biyahe na. Ayan. Kasi ngayon ay Huwebes Santo na. Ayan. Start na ng Holy Week. So, wala kaming salandra kaya mamili tayo ng sibuyas. Ayan. Thank you for watching. Ayan guys, welcome back po sa aking YouTube channel. And for today's video guys, ayan o. Naglilinis po ako ng white onion guys. Ayan, medyo maliliit lang to guys. Ayan, so ito yung mga off-size, mga nare-reject sa bilihan ng Jollibee. Ayan, kasi po yung binibili ng Jollibee guys, syempre alam nyo naman, pang burger. So malalaki yun siya guys. So ito, ayan, mga maliliit siya. So bali, laglag na ito sa sizing niya. Kaya ito ay ititingi-tingi na lang natin guys. Ayan. So, ibibenta din natin siya ng tingi-tingi. So, nililinis ko siya para pag binenta natin guys is maganda, presentable na yung ating sibuyas. Ayan. So, bali, ito ay dadalhin ko guys sa Coron. Ayan. Nakatira po ako sa Coron, Palawan. Ayan. So, ngayon, nandito po ako sa Occidental, Mindoro. Ayan. Maganda tong sibuyas na to guys. Malasa itong puting sibuyas para sa mga steak. Ayan. Pwede rin siya sa kinilaw. Pwede rin siya sa mga sinigang. Katulad ng pulang sibuyas. Ayan. Pero masarap din to guys sa mga burger. Ayan. Kaya ito ay ang mga farmers po na nagtatanim nito ay binibenta po nila ito sa mga fast food chain tulad ng Jollibee. Yan. So Jollibee po yung kanilang suki nito guys. Ayan. Kita nyo. So, magaganda itong na to guys, sibuyas na puti. Mabigat ito sa timbang. So, magkaiba po ng presyo yung white onion at red onion. Ayan. Bali, ito po, tanim po ng aking father. Ayan. Tanim ng tatay ito guys. So, ito, bibigyan nyo na lang ito sa akin. Pero, ititinda natin to guys sa Coron, diba? Oh. Para naman meron tayong extra income. Ayan. Ititinda natin siya sa Coron. Malalaki yan siya. Malalaki pa siya. Oh, yun naman. Pwede pa natin pagkakitaan. Diba? Kaya ito ay aking nililinis. Para po pagdating doon, ibenta na lang. Pag uwi ng Coron. So, hindi ko lang alam kung tulad pa rin ng dati yung pamasahe nito na 100 per bag. So, malalaman natin yan. Dati ay 100 per bag ang pamasahe. So ngayon guys, hindi ko alam kung 100 per bag pa rin. Yan, samahan nyo ako guys maglinis. Ayan o. May mga bulok siya. So dapat natin tignan ng mabuti. Kasi yung once na may bulok na, may konting start na siya, nabulok sa puno guys. Ayan o. Ganito rin sa pulang sibuyas, madalas nakakabulok ng ganito. Ayan, tignan nyo. Tatanggal na siya. Ayan. So, bulok na yan guys. Dapat pag nagka-classify tayo ng sibuyas, alam natin yung mga ganyang mga bulok. Matalas yung mata natin guys. Kasi, pag may bulok ay mga hawa yan siya. Kaya, kailangan natin tanggalin siya. Yung bulok. Para hindi mahawahan yung iba. Ayan. So, malilim dito sa pwesto ko guys kasi nasa ilalim tayo ng puno ng bayog at puno ng kawayan. Ayan.
So, dito tayo. Tsaka mahangin talaga dito sa probinsya. Kaya sarap dito sa ilalim ng puno. Yan. Dito lang guys ginagawa ko. Pinuputol ko lang yung kanyang mga ano. Yan. Yung kanyang buhok. Tsaka pag mahaba rin yung kanyang puwet. Yan. Pinuputol ko din. Para maganda na siyang tignan. Bago ko siya ilalagay sa red bag. Yan, diba? Oo. Pag sinasalandra ito guys, sinasizing din. So, bali, ito dati, stick na ito, ang tawag nila. Kasi, ano na siya, mga tuwid ito. So, ngayon po, na stuck na siya. So, bumibilog siya guys. So, tignan nyo. Bumibilog siya pag na-stuck. So, ganito po yung, sibuyas. O, tignan nyo guys. O. Dati yan, tuwid yan. Kaya napunta siya dito sa reject. So, ngayon, bumibilog na siya. Diba? Kailangan lang ay i-stack mo siya. Tingnan nyo, mahahaba yung tangkay niya. Kasi dati yan siya, mataba yan dito. Kaya ganito kahaba siya, matataba yan. Pag na-stack yan, ayan, bibilog na siya. O, diba? Parang ganito yan siya dati. Mas masahol pa dito, tingnan. Yung dito niya mataba. Yan. Bumibilog po siya pag na-i-stack. Yan. Kaya pag may na-reject kayong sibuyas, ay i-stack nyo lang siya. Or, ibig sabihin, patatagalin nyo muna siya. Or, ano tawag doon? I-set aside mo lang sa isang lugar. Huwag mo lang babasain. Tapos, eto yung bulok ng sibuyas. Ayan. So, dapat guys, pag kayo nagsasalandra ng sibuyas, ay maagap kayo magtingin ng mga bulok. Kasi, pag nakalusot yung bulok, so, magagalit po yung bibili. Siyempre, pati yung nagpapasalandra, siyempre, kasi, dapat, hindi natin isama yung mga bulok. Ayan. Tingnan nyo guys. Magagamit pa yan. So, kaysa yan ay tambak mo. Ayan o, ito ang bulok niya. Yung mga ganito minsan sa tubig yata ito nakukuha. Pero hindi ko lang alam guys. Kasi maraming bulok ngayon si sibuyas ni tatay. Ayan, kawawa siya. Lugi. Ayan. Daming bulok. Ayan, ginagawa ko guys ay linisin ko na siya para hindi ko na iuwi yung mga dumi guys. Saka yung mga bulok niya, diba? May walay na natin yung mga bulok. Kasi yung bulok ay dapat tapon kasi bulok na siya. Ayan o, mga bilog. Ayan o, gaganda pa ng bilog na yan. Diba? Sa mga pulang sibuyas, mabenta yung ganito. Mga pang-stock. Lalo na yung mga ganyan, yung tikom yung kanyang mga puwet. Yan, kasi hindi yan siya madaling masira. Kaya yan ang mabili sa sibuyas na pula. Yung mga tikom. Ang puwet. So, ang gagawin ko dito guys, para makatipid ako ng pamasahe, is pupunuin ko po yung isang red bag. So, ito yung red bag oh. Kadalasan 28 kilos yan ang packing. Pag may bumibili, 27 to 28. So, bubusugin natin siya guys. Ibig sabihin pupunuin natin siya. At least pa lang maka 30 kilos tayo sa isang bag para sulit yung pamasahe natin guys. Kasi ang layo pa ng Coron. Diba? Halos kulang maghapon yung biyahe namin dun guys, pauwi. Kaya yan, punuin natin siya para maganda. Swerte na natin to guys kasi binigyan tayo ni Father. Yan, bigay ni Father to sa akin. So, ano rin ako guys, nakaraan, namulot din ako. Marami rin akong napulot na sibuyas. So, idadagdag natin yun dito. Dito, kasi guys, pagka
may nagpabunot or may nagpaani, after na maanihan yung lupa, pwede ka nang mamulot guys. Ayan. Lahat ng makukuha mo, sa'yo na yun. Ibigay na yun sa'yo ng may-ari. Kaya lang, bago ka mamulot, pag nakaalis na yung mga sibuyas na inani nila guys, hindi ka pwedeng mamulot habang nag-harvest pa lang sila kasi siyempre nandun pa yung sibuyas nila, bawal pa yun. Pagtapos nila mag-harvest, pwede ka nang mamulot. So kung gaano kadami na pulot mo, sa'yo na yun, diba? Basa? Ha? Mga basa ito? Oo, yun ang may damage eh. Ito, ang dami din. Oh, Oo, kaya nga may ayos na. Pagulong lang natin din bukas yung ando doon. Para din natin kasi. tawag ka ni nanay. Yan, tatay ko yun guys, yung kausap ko. Ano siya. May sinasabi siya sa akin. Ito guys, oh, tingnan nyo. Oh, ayan. Bulok na siya. Pag nagasalandra ka, kailangan pag ganito ang ano ng sibuyas, ano ka. Talas yung mata mo guys, ayan. Bulok. Punta. Dakagunting. Tanggalan natin ang bulbul. Tingnan naman ng it. Oo, at maliit lang. Para malinis na pagdating to kay Papa. Bali ito guys, pag may biyahe na, papauna ko muna doon sa Palawan. Nandun yung aking darling. Para may mabenta na siya habang nandito pa ako. Mahuhuli pa ako. Ayan o. Kala mo ayos na ayos o guys. So, tingnan mo. Ayan. Bulok na. Oh, yan o. Mahusupay na siya. Marami pa guys itong aking lilinisin. Yan nyo. Yun o, sa likod ko. Oh. Sa yun pa sa trailer. Yan. Diba? Marami pa tayong lilinisin. Yan. Pakita ko sa inyo mamaya guys pag tapos na ako.